Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Balak mo bang magtrabaho sa abroad para kumita ng mas malaki? Kung gusto mo malaman kung ikaw ba ay magkakaroon ng high-paying job, nako, panoorin mo tong video na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Marami po sa atin nangangarap na makapagtrabaho abroad dahil mas mataas talaga ang sahod. Diba? Kumpara naman dito. Pero bago tayo pumasok, alamin muna natin kung anong mga high-paying jobs bago tayo mag-apply. Number one, yung tinatawag nating healthcare professionals. Alam mo, ako'y nanggaling lang po sa bansang London o sa UK. Ang healthcare po ang isa sa pinaka-in-demand po na high-paying industry abroad. Kasama na po yung Estados Unidos, Canada, Australia, Middle East. No, mga doctors, nurses, pharmacists, medical technologies, ang madalas ang hinahanap po dahil kulang na kulang ang mga professionals sa larangan na ito. Bibigyan ko po kayo ng idea, estimated na income po kada taon po na mga nurses po sa Amerika po, nasa $70,000 to $100,000 a year. Pag kinompute po natin yan in Peso, ay napakalaki po niyan. Nasa siguro 3.5 million or nasa 5 million po kada taon. Ang mga doctors naman po, nasa $150,000 to $250,000 per year. Kaya kung ikaw ay nasa healthcare, no, professionals, nako, siguraduhin natin kumpleto po ang ating certification, qualification po bago po tayo mag-apply. Pangalawa, napakalaking in-demand po sa industry, nako, sa ibang bansa, IT and software development. Siyempre, yung mga IT professionals, diba, software developers, cyber security expert, data analyst, cloud engineers, no, lalo na sa bansang US, UK, Singapore, Germany. FYI lang, bigyan ko kayo ng perspektibo. Ang mga sweldo ng mga software developers nasa $90,000 to $120,000 per year. Mga cybersecurity expert, yung mga nagbabantay against mga hackers, nasa $100,000 to $130,000 per year. Nako, sana all ka talaga. Pero kaya nga, importante po, pag-aralan din po natin yan. O pangatlo, engineers. Oo. Yung mga civil, mechanical, electrical, petroleum engineering. Alam mo, maraming bansa po naghahanap ng ganito, lalo na sa Middle East countries po. Kaya hanapin po natin yung mga civil engineers po, Bigyan ko yung perspektibo, $80,000 po to $110,000 per year. Ang petroleum engineers naman nasa $110,000 to $160,000 per year. Naku, taas-taas. Isa pa na trabaho na pwede natin pasukan na hindi natin pinapansin ng mga iba ang tinatawag na skilled trades. Ito yung tinatawag na white-collar job, katulad ng plumbing, electrical, karpintero, yung mga mason, di ba? Ay mga welder. Sa mga bansang Australia, New Zealand, Canada, Middle East, nako. Naghahanap po yan. At ang gandahan po sa trabahong ito, hindi kailangan talaga ng college degree. Kailangan lang talaga yung kahit sa TESDA lang, pwede na kayo sa TESDA pa lang, pwede na kayo ma-certify. Kaya nga, ang magkano po ang sweldo po nito, electricians po, more or less nasa $50,000 to $70 per year. Mga plumbing po, ganun din, $50,000 to $80,000 per year. Kung titignan po natin, ang dami pong high-paying jobs sa abroad ngayon. Pero bago ka mag-apply, siguraduhin mo munang handa ka. Alamin mo muna iyong kakayanan bago ka pumasok. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Low pressure area na buo sa hilagang bahagi ng bansa. Pero mas nagpapaulan daw sa bansa ngayon ang habagat. Pag-uusapan po natin yan kasama ang Pag-asa. Ilang customer ng Maynila nawalan po ng tubig dahil tinamaan daw ng ginagawang drainage project ng MMDA. Matapos ang hacking sa social media sites ng ilang kumpanya, datos ng milyon-milyong passport holders. Posible nga bang sunod-sunod na pong nakompormiso dahil ang National Printing Office wala palang cybersecurity system? Pag-uusapan po natin yan. Kapatid ng dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang, arestado sa NAIA. Tony Yang, sinasabing boss daw ng Pogo sa Cagayan de Oro.
at bigating mga artista gaya po ni na Vilma Santos, Aga Mulak, Nadine Lustre at Tirso Cruz III magsasama-sama sa isang horror movie. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas na Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Binabantayan po ng Pag-asa ang isang panibagong sama ng panahon na nabuo sa Philippine Sea. Sa observation satellite ng windy.com, nasa silangan po ng Itbayat, Batanes ang kumpol ng ulap dahil sa low pressure area. Ayon sa Pag-asa, sakaling lumakas po yung LPA at maging tropical depression, ay tatawagin po itong bagyong Igme. At ngayong araw, patuloy naman pong magpapaulan ng southwest monsoon o ang tinatawag po nating habagat. Pinakamaapektuhan po dito ang kanluran at hilagang bahagi ng ating bansa. At kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin si Pag-asa weather forecaster, Chanel Dominguez. Chanel, magandang tanghali. Magandang tanghali din po sa inyo at magandang tanghali din po sa ating mga tagapakinig. So weather update po muna tayo. Ito po ating binabantayang low pressure area ay isa po, meron na po siyang high chance po na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Samantala, asahan po natin dahil po dito sa low pressure area ay yung southwest monsoon na hinihila po nito or ini-enhance ay magdadala ng mga tuloy-tuloy na bugso ng pag-ulan dito sa Zambales at Bataan. Occasional rains naman dito sa Ilocos region, magiging maulap naman na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Northern Samar, Eastern Samar at nalalabing bahagi ng Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at kabuuan ng Mindanao, asahan po natin, makakaranas naman sila ng generally fair weather na may mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, wala na po tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero pinapaalalahanan pa rin po natin ang mga kababayan po natin na medyo delikado pa rin po na pumalaot po sa mga seaboards po ng western ng Luzon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang tanghali. Chanel, konting Yes, clarificatory questions sa tungkol dito sa maging weather natin over the weekend. Chanel, itong LPA sa may northern part ng ating bansa, ay masasabi ba o pwede bang, o tama ba yung term na tatama ba ito sa ating bansa o parang dadaplis or dadaan lang? So nakikita po natin, mababa po yung tsansa or wala po siyang tsansa na mag-landfall po sa anumang parte ng ating kalupaan. Pero asahan po natin yung trough nito or yung extension ay magdadala rin po ng mga pag-ulan, lalo na po dito sa extreme northern Luzon, particularly Batanes at Babuyan Island. Okay, gabay lang sa ating mga kababayan ng magwi-weekend. Weekend na ngayon actually, yung talagang yung i-enjoy yung Sabado at Linggo. So magiging maulan at kailan ba inaasahan na medyo gaganda naman yung panahon? Asahan po natin yung weekend po natin dito sa Luzon, magiging maulan nga din po ang ating mararanasan. Pero asahan po natin next week by Monday, start na po mag-improve ang ating weather at makakaranas na po tayo ng araw po. Pero asahan din po natin yung mga pag-ulan sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorm. Itong mga pag-ulan naman na po ito ay mga panandalian lamang. Okay, maraming salamat. Chanel Dominguez, ang weather forecaster po ng Pag-asa. Mahigit 12 oras po na walang tubig ang ilang customer ng Maynilad matapos tamaan ng ginagawa pong drainage project ng MMDA ang isa po sa mga tubo doon sa Maynila. Miyerkules po nang tamaan ng pipeline sa may Delpan po yan, kaya kinailangan pong itigil yung supply ng tubig kagabi para maayos nga po yung nadali na tubo. At dahil dyan, nawala ng tubig ang ilang lugar sa Maynila, Makati, Pasay, Las Piñas, Parañaque at ilang bayan sa lungsod ng Cavite. Ang sabi po ng Maynila, posibleng hanggang mamayang alas 10 po ng gabi bago pa maibalik sa normal yung supply ng tubig. Bagamat natapos po ang pag-welding po doon sa nabutas na tubo, asahan pa rin daw ang water discoloration o malabong tubig kapag bumalik na po ang supply sa inyong mga tahanan.
Sako-sako pong mga basura ang nahakot ng mga volunteer na tumulong sa coastal cleanup na isinagawa po sa Toledo, Cebu. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale, kamusta dyan? Good to Jovi. Andito tayo ngayon sa Toledo City para sa ginagawang International Coastal Cleanup Day. Katapat natin ngayon ang Tanyon Strait na nasa pagitan ng isla ng Cebu at Negros. Isa itong protected seascape dahil sa mga sayamang dagat gaya ng dolphins, turtles, mga dabuhalang whales at mga corals. Yun nga lang nasisira raw ito sa dami ng mga natatapong basura. Simula alas 6 ng umaga kanina, nakalikom na ang diving enthusiast, police, BFP, Coast Guard, LGU at DNR pati na ang Terma Visayas ng Aboitiz ng 495 kilos ng mga basura sa ilalim at gilid ng karagatan. Karamihan sa nakuha ay mga plastic, lumang damit at tela. Dahil dyan magpapatuloy daw ang grupo sa mga paglilinis sa mga susunod na buwan. Sa iba pang balitang dako, Jovi, pinaiimbestigahan ng DOH Central Visayas ang isang doktor at government infirmary facility sa Naga, Cebu dahil sa pagkamatay ng 2 taong gulang na pasyente nilang lalaki. Gusto ng DOH-7 na malaman kung nagkaroon ba ng kapabayaan at kung nasunod ba ng pagamutan ang protocol sa laboratory at pag-re-refer ng pasyente. September 2 nang isinugod si IZ Dylan Sereno sa infirmary dahil sa lagnat at pananakit ng tiyan. Nagkakakumbulsyon daw ang bata at tinurukan ng pampakalma. Ang sabi ng doktor, may meningitis daw ang bata kahit wala itong isinagawang CT scan. Nakiusap daw ang magulang na may lipat sa mas malaking ospital pero hindi daw ito pinoseso ng doktor. Nailipat na lang ang bata pagkatapos ng 8 araw sa infirmary sa tulong ng ibang doktor. Pagdating sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City, napag-alamang critical na pala ang bata na may cyst malapit sa utak. September 15, binawian na ng buhay ang bata. Pero pwede daw sana siyang mailigtas kung maagang nalaman ang totoong kondisyon nito. Hindi na nagpa-unlock ng interview ang infirmary dahil iniimbestigahan daw nila ang nangyari. O kini ang mga balitang dagko nga atong nahipos karong adlaw nanukad gikan dinhi sa Toledo City, Cebu. Balik sa iyo, Jovi. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. It's been doing by other countries rather than outright purchase of big vessels. I think the option of leasing vessels, even France is doing this, from other countries, 10 years, etc., would be cheaper, would be more efficient because we will not be maintaining and we will have an instant flotilla and fleet of Philippine Navy or Coast Guard vessels. Yan po naging pahayag ni Senador Francis Tolentino tungkol sa pag-arkila nga po ng barko pangdagdag ng pwersa ng ating bansa. Ito ay kasabay ng tumitindi pong tensyon sa West Philippine Sea. At kaugnay po niyan, makasama natin si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Magandang tanghali po, sir. Yes, good afternoon, good noon, Jovi, at sa mga sumusubaybay sa inyo, magandang tanghali sa ating lahat. Sir, narinig po natin yung naging pahayag ni Senador Francis Tolentino. So alam ko medyo napag-usapan na ng maraming programa natin dito yan na isang suwestyon na meron mga nagsasabi na mukhang magandang ideya. No? Pero ang katanungan na lang dito ay mabilis bang gagawin to yung proseso kung sakali mga talagang ituloy na natin ito at kung cost efficient po ito, sir? Jovi, bago tayo pumunta muna sa tanong mo, nais ko munang sabihin na ito ay kasama sa mga pinag-aaralan ng Philippine Navy. Kaugnay sa pronouncement ng ating Department of National Defense that we have to look at all avenues when it comes to our modernization. Hindi lamang yung bibili ka. Kung may mga financial packages na ino-offer ang ibang to determine ano ang pinakamaganda para sa atin and to give the appropriate details sa Department of National Defense. Doon naman sa sinabi niyo kung mas mabilis ba or what, the advantages and disadvantages will be at the purview of DND. Ang trabaho naman namin sa baba is to look at all avenues, all possible options. Hindi naman leasing, may mga soft loans na pwede ma-avail. Yung iba is in-country production. So all of this ang pinag-aaralan ng mga technical working groups natin at sinasabit sa DND.
for the final approval. Sir, alam natin na ang final decision siyempre sa mas nakatataas. Ano? Pero kung kayo ay kukonsultahin dito sa inyong hanay, gaano ba karami ang kakailanganin nating arkilahin kung sakasakali? Hindi naman yan nakabatay sa numbers. Una sa lahat, ito ay labanan ng estratehiya. Okay. The better strategy. Yung strategy naman natin will depend on a lot of different factors. Kasama doon yung ating ekonomiya. So we look at what is the best possible approach sa ating strategy and how to support this strategy. Okay, so hihintayin natin kung ano may yung diskusyon dyan sa naging suggestion po ni Senador Francis Tolentino. Lilipat lang po ako ng topic, Sir. Puntahan natin yung report na meron daw nga pong namataan ng 65 Chinese vessels sa Escola Shoal. Ano po? Well, aside from yung presence natin doon na ating kakamusahin, ay ano po yung iba pang mga detalye na pwede yung i-share tungkol dyan sa atin po mga manonood? Yeah, part naman ng ating monitoring is to check on the numbers or the presence of foreign vessels in the West Philippine Sea. Hindi lamang Chinese, kundi pati ibang nationalities ng mga flag carriers ng mga barko. But since nakatutok naman tayo sa China, minomonitor natin yung PLA Navy, Coast Guard, and the Maritime Militia on a weekly basis. And batay sa ating monitoring ending last Monday evening, merong 65 ang nakatutok sa Sabina o sa Escoda Shoal. Opo. Broken down as into 9 Coast Guard, 4 na PLA Navy, and 52 na Maritime Militia. Ang dami. Okay, so thank you doon sa update sir. Pero isa pa pong issue na hihingan sana namin kayo ng opinion ayon sa ginagawa pong pagpapaalis ng China na missile system ng Amerika dito sa Pilipinas. Alam mo, yung ating Armed Forces and Defense Establishment ay merong modernization program. Okay. Maliban sa tayo ang gumagastos nito, we also leverage on our allied, our partners, para makaroon tayo ng idea ng mga modernong kagamitan. So ito is a decision and approach of a sovereign state. Tayo nga, walang pakialam ang kahit sinong bansa kung anong defense capability ang i-develop natin. Kung anong details noon, we leave it up to DND. Kung anong particular capability we would like to develop or learn more about. Yeah, we understand. Maraming salamat po, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Thank you, sir. Samantala, namahagi po si Pangulong Bongbong Marcos ang halos 30 mobile clinics sa mga probinsya po ng Mindanao. Umaasa ang Pangulo na makakatulong ang mga mobile clinic sa mga kababayan nating malayo sa ospital. At para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baeza. 28 mobile clinic ang ipinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga lalawigan sa Mindanao. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na marami pang kailangang ayusin sa healthcare system ng bansa. Kasama na rito ang access sa ospital ng mga residente na nakatira sa malalayong lugar. Yan daw ang dahilan kaya namahagi ng 28 mobile clinic sa Mindanao. Pero sa ibang bahagi ng bansa, ang pagpunta rito ay parang isang masalimuot na paglalakbay. Minsan, kinakailangan pang sumakay ng bangka, maglakad ng ilang oras, magdasal na sana'y makarating ng ligtas, magbabayad pa ng pamasahe. Dito natin makikita, hindi lang distansya ang kalaban, kung hindi ang oras, ang pagod, ang gutom, at pangamba, at ang gastos. Available sa mobile clinic ang ultrasound, x-ray at iba pang diagnostic test. Hindi man makarating sa ospital, magkakaroon daw ng medical record ang mga ito. And that's a very, very important part. Dahil marami sa mga tauhan natin, marami sa mga kababayan natin, hanggang ngayon, walang medical record. Matatanda na sila, pero wala silang medical record. Pagpasok nila sa ospital, kung magpapatingin man sila, ang doktor at saka yung mga staff ng mga ospital, tinitignan pa rin sa starting from square one, ika nga. Dahil sa medical record, mamamonitor ang sakit ng isang pasyente. Humingi naman ng tulong ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan para sa suporta at serbisyo upang makapaghatid ng tulong ang mga mobile clinic. Una nang sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na makatatanggap ng mobile clinic ang lahat ng lalawigan sa bansa. Bawat probinsya, each government, 82 to Okay. So ito yung last 28 na ipamibigay na rin.
Umaabot sa 9.9 million pesos ang halaga ng bawat mobile clinic na hinugot mula sa pondo ng DOH. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog may death threat daw matapos mapasama sa 2017 unverified drug watch list ng Administrasyong Duterte. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. Kapatid ng dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang, arestado sa NAIA. Tony Yang, sinasabi pong boss daw ng Pogo sa Cagayan de Oro. At cast ng inaabangang kapatid seryang Ang Himala ni Nino ay pinagkaguluhan po sa kanilang meet and greet sa Caloocan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Ilan pong kilalang personalities ang nanguna sa pinakahuling senatorial survey ng Octa Research Group. Base po sa tugon ng MASA third quarter survey, 15 pangalan ang may statistical chance o pwedeng makapasok sa tinatawag pong Magic 12. Numero 1 sa listahan ng magkapatid na sina Erwin at Ben Tulfo. Sumunod po sina dating Senate President Tito Soto, Senador Bongo at dating Senator Ping Lacson. Iba pong re-electionist na sina Senador Bong Revilla, Pia Cayetano, Francis Tolentino, Amy Marcos at si dating Senador Manny Pacquiao ay pasok din. At pasok din po sina Senador Lito Lapid, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato, DILG Secretary Benner Abalos at health advocate na si Doc Willie Ong. Ginawa po ang naturang survey noong August 28 hanggang September 2 na may 1,200 respondents. At kailangan na pong iparehistro ng mga tatakbo sa 2025 elections ang mga gagamitin po nilang internet platform para sa pangangampanya. Ang hindi po susunod dyan ay pwedeng ma-disqualify. Magbabalita, Simon Gualvez. Inilabas ng COMELEC ang guidelines para sa pangangampanya online sa darating na 2025 midterm elections bago ang filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 8. Base sa COMELEC resolution, kailangang iparehistro ng mga kandidato ang lahat ng kanilang internet-based campaign platform. Kasama riyan ang mga gagamiting official social media account at pages, websites, podcasts at vlogs na dapat maiparehistro hanggang bago mag-December 13 ngayong taon. Alam natin ang 2025 election onwards, labanan ito ng makabagong teknolohiya, labanan ito ng pwedeng foreign intervention or interference sa pamamagitan ng social media. And therefore, we will not just be sitting ducks here. We will fight, we will regulate, and in order to ensure equal opportunity, equal access for all. Dapat ding maideklara ng tama kung gagamit ng artificial intelligence o AI ang kandidato. Bawal naman ng deepfake o pagmanipula sa mukha at boses ng isang personalidad para magpakalat ng maling impormasyon. Actually, inaamin naman natin na napakahirap talagang i-cover ang lahat. Pero at least, sana ma-appreciate ng mga kababayan natin, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng COMELEC. Doing something to combat yung mga malicious na mga information, fake information, misinformation and disinformations. Bukod sa mga reklamong isasampa sa COMELEC, pwede rin magmotopropyo ang ahensya o sila na mismo maghahain ng kaso pag may nakitang paglabag. Paglilinaw ng COMELEC, walang specific na bilang ng mga social media account na kailangang iparehistro ng kada kandidato. Isang malaking hamon din kasi sa ahensya ang nasa 15 tauhan lamang ng task force na tututok dito. Pinag-aaralan na rin ng COMELEC na mag-hire o magdagdag pa ng mga tauhan para sa Task Force KKK o Katotohanan, Katapatan at Katarungan. Ang lahat naman ng mga kandidatong masasangkot sa paglabag, pagpapaliwanagin at pwedeng makasuhan ng election offense na maaaring magresulta sa kanilang diskwalifikasyon.
Muli namang iginiit ng COMELEC sa Kongreso na desidido silang magsagawa ng internet voting sa 2025 para sa mga kababayan natin abroad. Nakakahinayang daw kasi ang bilang ng mga hindi nakakaboto. Noong nakaraang 2022 elections, 600,000 lamang mula sa 1.6 million registered overseas voters o 40.59% ang bumoto. Kaya kahit hindi pa lusot sa Kongreso ang Overseas Electronic Registration and Voting Bill, itutuloy na raw ito ng COMELEC. Sabi pa ni Garcia, makakatipid ng pamahalaan sa internet voting. Kung noong 2022, pumapatak na 758 pesos per head ng budget sa overseas voter, sa internet voting, magiging 74.54 pesos per head na lamang ang budget. Tinitiyak naman doon ng COMELEC na magiging ligtas at may kredibilidad ang pagsasagawa ng internet voting. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Na-detain sa kamera si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos pong i-cite in contempt dahil sa pagtanggi po na sumagot sa tanong ng mga mambabatas. Muli po niyang itinanggi na may dating PNP chief na tumulong sa kanyang makatakas. Yan pa pa sa pagbabalita po ni Marian Enriquez. I move to cite Alice Guo in contempt. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Dahil daw sa kakaiwas na sagutin ang kanilang mga tanong, ipinakontempt ng House Quad Committee si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kabilang na kung sino ang umano'y dating PNP chief at opisyal ng immigration na tumulong sa kanilang makalabas ng bansa. Your Honor, wala pong local government, wala rin pong PNP. Aniya, foreigner ang tumulong para makatakas siya. Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Kinuwestiyon din ang pagka-Pilipino ni Alice Guo. Ako po ay isang Filipino po. Pero iniibig niyo po ang Pilipinas? Hindi po. Sorry po, ang intindi ko po iniipit. Iniibig ko po. Love ko po ang Philippines po. Pero tumanggi na siyang sagutin kung ginamit niya ang Chinese passport ni Guo Waping. I have 8 pending cases on the court. I invoke my right against self-incrimination. Ganyan din ang sagot ni Alice Guo sa ipinakitang pahayagan ng Philippine-Chinese community na kinocongratulate siya bilang unang Chinese mayor ng Bamban. For that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. Dahil puno na sa detention facility ng Kamara, posibleng sa iisang kwarto sila ikulong ni Cassandra Ong, ang incorporator ng Whirlwind Corporation kung sakali. Hindi naman napigilan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na maging emosyonal sa pagdinig ng House Quad Committee. Naungkat kasi uli ang dinanas daw niyang hirap matapos mapasama sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumunta si Mabilog sa Japan at noong August 2017 nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din niya si nooy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nagsabing tutulungan siyang makauwi sa Pilipinas dahil naniniwala siyang inosente ang alkalde. Pero makalipas ang ilang minuto, may isa pa raw general na tumawag kay Mabilog para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa Crame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. Pero hindi raw kapanipaniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa Crame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, politika ang dahilan kaya isinama siya sa drug watch list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor. I believe that, Your Honor.
Natanong din si Mabilog kung sino ang opposition senators at dating presidential candidate na gustong palabasin drug lords. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Wala pang pahayag tungkol dyan sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas. Iimbitahan naman sa pagdinig sa susunod na linggo ang panganay na anak ni Digong na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte matapos din itong mag-request na matanong ang resource persons. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5. Inaresto ng mga taga-Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang nakakatanda pong kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Dinampot ng mga taga-BI at PAOK si Tony Yang sa NAIA Terminal 3 kagabi dahil sa paglabag sa immigration laws. Nagkukunwari raw kasing Pilipino si Yang kahit Chinese national talaga siya. Nang halugugin ang gamit niya kagabi ay na-recover po sa kanya ang kanyang Chinese passport. May pangalan po siyang Yang Jianxin. May nakuha rin pong mamahaling relo, iba't ibang ID at 1.4 million pesos na cash po sa bag ni Yang. Ayon sa PAOK, posibleng balak na pong tumakas ni Yang pa-abroad nang mahuli nga po ng mga otoridad. Sa punto pong ito yung makakausap natin si PAOK spokesperson, Ginoong Winston John Casio. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali, Jovi, at sa inyong mga tagapakinig. Yes po. Sir, saan po nakadetain at nakainong custody po ngayon yung naarestong kapatid nitong si Michael Yang? Si Tony Yang ay nandito po sa PAOK Detention Facility. Okay. Ang legal custody po ay nasa Immigration, Bureau of Immigration, pero ang physical custody ay nandito po sa PAOK sa ngayon. Kamusta naman po? Nasilip niyo po ba siya ngayong umaga dyan at nakausap? Hindi ko pa siya sinisilip kasi umaga na rin kami naghiwalay. Baka lang kasi so far, okay naman siya. Baka may bago kasi tayong nalaman, alam niyo naman, matanong tayo tungkol dyan. Pero bukod po doon sa paglabagan, sir, sa immigration laws, itinuturo rin itong si Tony Yang na nasa likod pa ng operasyon ng illegal na pogo doon sa may Cagayan de Oro. So meron din po bang kaso na pwedeng, na kinakaharap niya kung sakasakali tungkol dyan? Sir? Okay, mukhang naputol ang ating komunikasyon with Sir Winston. Ibabalik po natin siya dahil kakamusain nga po natin ang lagay nung kanila pong sa kote o nahuli kagabi doon sa airport. Pero puntahan natin ilan po mga balita. Nahalal naman bilang bagong miyembro ng Executive Committee ng Asia Pacific Lottery Association o APLA si PCSO General Manager Mel Robles. Naluklok po itong si Ginoong Robles sa Executive Board sa idinaos po na 2024 APLA Regional Conference na ginanap po sa Hanoi, Vietnam noong September 2 hanggang 5. Sa po ang magiging kauna-unahang Pilipino na Executive Committee o kasama ng Executive Committee ng APLA. 2 taon tatagal ang termino niya hanggang sa 2026. Ang APLA po ang tumatayong regional body ng mga lotto operator at supplier po sa buong Asia. At kaya sa isang panayam po, nagpapasalamat si Robles sa pagluklok sa kanya sa naturang board dahil indikasyon daw ito na kinikilala ng kanyang mga kapwa-leader sa gaming industry ang mga programa po ng PCSO. Magandang tanghali mga kapatid. Naging blessing sa buhay ni Michael Eustaquio ang kanyang negosyong pandesal. Siya lang naman kasi ang may-ari ng Pinoy Pandesal. Kayo mga kapatid, anong paborito niyong palaman at isabay na inumin sa pandesal? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Ano po, itlog o kaya po star margarine po. Gatas kasi hindi naman ako nagkakape eh. Dairy cream, tapos nagkakape po ako. Bakit yun? Wala. Parang yun lang po kasi ang Wala akong pinapalaman sa pandesal. Mostly sinasawsaw ko sa kape. Yun talaga yung magka-pair. Para sa akin, peanut butter. Tapos sa inumin, orange juice.
Sa umaga yan. Sa umaga. Ang ino naman sabi sa bahay, syempre yung hot coffee. Tsaka, ano pa naman? Ang palaman na naano ko lagi ay yung cheese whiz. Ang kape saka cheese whiz. Bakit yun? Yun yung pinakamasarap na, na palaman. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Balikan po natin ating makipag-usap kay PAOK spokesperson, Ginoong Winston John Caso. Welcome back po, sir. Pasensya na tayo naputol kanina. Yes, Joey. Yeah. So, going back to your question, yung ugnayan ni Tony Yang ay hindi lamang doon sa pagpapatakbo ng mga illegal na mga pogo, kundi nakikita rin namin yung kanyang pananagutan, maaring pananagutan sa usapin ng agricultural, commercial smuggling, at saka sa usapin maaari ng illegal na droga. At gawa ng, ito rin pala ay malaalis guwo ang ginawa. Sapagkat katulad ni Gu Waping, meron din siyang certificate of live birth. Tandaan natin, according to his Chinese passport, siya po ay pinanganak noong 14th of September 1970. Pero lumalabas na meron din siyang Philippine Certificate of Live Birth na nakuha niya sa Balingasag, Misamis Oriental noong taong 2000. So, iimbestigahan din namin po ito sapagkat mukhang talamak ang problema ng mga Certificate of Live Birth na peke, no, na nakuha sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Sir, meron nakuhang doon sa inspect ng mga gamit kahapon nung inaresto sa NAIA 3 ay may nakuhang Chinese passport na may pangalang Yang Jianxin. Tama po? Tama po. Meron po talagang misrepresentation. Kaya nga kinasuhan na natin ito for being an undesirable alien. Sapagkat nagpapakilala siyang Pilipino, pero talaga naman siya ay Chinese national. Okay. So hintayin namin ang ibang update tungkol dito sa naarestong kapatid po ni Michael Yang. Pero moving on lang po tayo. Punta natin ang iba pang mga issue. Sir Winston, kakamustahin lang po natin yung pagtugis naman po dun sa iba pang tinatawag ng mga boss daw ng Pogo, gaya nitong si Wang Ziyang. Naglabas na ang korte ng warrant of arrest ngayong araw lamang, kaninang umaga, laban dito kay Gu Waping at saka sa 15 kasama pa niyang akusado. Kasama na dyan si Wang Ziyang. Ito ay tungkol sa kaso ng qualified trafficking in persons. Gawa na naglabas na po ng warrant of arrest, titinan na po natin yung proseso sa ating DOJ at saka sa Interpol kung paano po natin siya ma-applyan ng tinatawag na red notice or international arrest warrant. Nang sa gayon, maaresto po siya sa kung saan mang bansang nandoon siya nakaanib sa international police. Okay, thank you for that update. Pero makikibalita rin po kami doon sa kapatid naman ni Alice Go na si Wesley Go. Baka meron kayong bagong update dyan. So ano po kaya yung nangyari doon sa sinasabi ng mga abogado nila Go na gusto nang sumuko, meron ng surrender feelers, ito pong si Wesley. Sa ngayon, wala ho kami natatanggap na ganyang mga surrender feelers na tinatawag po. Basta merong silang inilabas sa media na di umano meron ng ganyang intensyon si Ginoong Go. Pero para sa amin, wala ho kami natatanggap na ganyan pang mga feelers. Mas mainam po yun para sa kanya kaysa tago po siya ng tago. Yeah. In any case, wala pa naman po siyang malaking kasong kakaharapin. Ang kanyang kinakaharap lamang ay yung legislative warrant na inilabas para siya ay magpresenta sa kanyang sarili at magtestigo sa Kongreso. Okay. Maraming salamat, PAOK spokesperson Winston John Caso. Susunod, bigating mga artista gaya po ni Vilma Santos, Aga Mulak, Nadine Lustre at Tirso Cruz III magsasama-sama po sa isang horror movie. At ang cast po ng inaabangang kapatid seryeng Ang Himala ni Nino pinagkaguluhan sa kanilang meet and greet sa Caloocan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
Hanap nyo ba'y sasakyan na panlaban sa baha at putikan? Kung nakakaluwag-luwag po kayo, may isang SUV daw na din-develop para po dyan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Evan Tarinque. Tag-ulan na naman dito sa Pilipinas at patuloy ang pagbaha sa maraming lugar. Kaya naman inilunsad na ng BAIC ang kanilang bagong hybrid off-roader dito sa bansa. Rugged ang design sa labas, pero modern at sleek naman ang loob ng bagong launch na SUV ng BAIC na B30E Dune. Pinapagana ito ng 1.5-liter turbocharged 4-cylinder engine na pinartneran ng dalawang electric motors sa 4x4 variant. Kaya rin daw tumakbo nito gamit lang ang electric motors, mapa-city driving o kahit pang-highway pa. Is a dual motor hybrid system. It also has the variable speed EV activation. The BAIC B30 actually can power the car in pure electric mode from city traffic up until highway speeds. Sa loob naman, makikita ang 10-inch digital instrument cluster at isang 14.6 touchscreen infotainment system. Meron din itong driving aids at level 2 advanced driving assist system. Kaya naman, talagang bibigyan ka nito ng peace of mind habang nagmamaneho. Rugged man ang look, modern naman ang features nito. You have advanced ADAS systems, adaptive cruise control, automatic braking, all things you would expect from a modern vehicle. Meron din itong 7 drive modes para sa all-terrain system nito, gaya ng comfort, sport, economy, snow, sand, muddy road, at wading. 215 din ang ground clearance at merong water wading depth of 450 mm. Pwede lang pantawid baha dito sa Metro Manila. Ang BAIC B30E Dune ay mabibili sa halagang 1.588 million pesos para sa 4x2 variant at 1.888 million naman para sa 4x4 version. Dagdag pogi points nga naman kung maganda ang iyong sasakyan. Pero huwag kalilimutan, sa kalsada, laging safety muna. Mobile Journal, Evan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Nahanap po na isang OFW nurse ang kanya raw calling sa sport po na Jiu-Jitsu. Para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. Mula sa pagiging nurse sa ibang bansa, napunta sa martial arts ang nakilala kong atleta. Pero hindi naman daw sayang yan dahil ang nursing nagagamit sa martial arts. Tubong Mountain Province si Gibran Langbayan o Gib. At sa gitna ng kanyang career as a nurse, nahanap ni Gib ang tunay na pangarap niya. Narinig ko dati yung term na jiu-jitsu pa lang sa yung mga old na UFC videos noon. Yung kuya ko is nag-aral sa Manila. Kada umaakyat siya sa Baguio, nagdadala siya ng mga DVDs. Yan. Nakikipanood ako sa kanya. Hindi lang kuya ni Gib ang naka-impluwensya sa kanya dahil habang nagtatrabaho sa abroad, fortunately, yung naging isa sa mga kaibigan ko, judoka practitioner siya. Lumalabas po siya sa gym. Tapos ginagabi pa siyang umuwi. Sabi ko, pre, anong pinagagawa mo sa buhay mo? Sabi ko. Ang di niya alam, sa edad na 27, ito na pala ang simula ng bagong kabanata ng buhay niya. Taong 2019 nang mag-5th place si Gib sa Jiu-Jitsu World Masters Championship sa Abu Dhabi at 2020 nang masungkit ang gintong medalya sa Abu Dhabi Grand Prix sa London. Taong 2020, opisyal na naging kauna-unahang igorot Brazilian Jiu-Jitsu black belter si Gib. Ngayon, bukod sa pagiging atleta, full-time mentor na rin si Gib na madalas tawaging professor ng mga tinuturuan niya. May-ari na rin ito ng isang martial arts school sa Baguio kung saan head coach siya. At malaking parte nito ay ang pagiging nurse niya. Yan, kasama sa ano namin is yung anatomy and physiology. So pag knowledgeable ka saan yung location ng mga carotid arteries, yan yung, kung saan yung sasakalin mo talaga. Kasi yan yung deeper na explanation ng mga techniques na which is maski na experience ko sa mga ibang coaches is hindi nila ini-explain bakit. Ngayon, patuloy pa ring lumalaki ang komunidad ng Brazilian Jiu-Jitsu fighters sa Cordillera. Sa buhay, hindi natin alam kung ano ang para sa atin hanggat nasa harap na natin ito. Kaya't pakatandaan, it's never too late to follow your heart. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita.
Isang nanay po ang nagpatunay na hindi raw lahat ng umaakyat sa mga PUV para mag-solicit ay scam. Pero babala po ng Social Welfare Department, bawal pa rin naman kasi talaga yung paghihingi po at pagbibigay ng limos. At para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Hindi na bago ang mga sumasampa ng pampublikong sasakyan para manghingi ng tulong sa mga pasahero. Nakilala ko ang isang nanay na ginagawa raw ito para sa kanyang anak na nakakonfine sa ospital. Madalas makita sa mga terminal ng bus at jeep si Christine, bitbit ang papel na ito na may mukha ng kanyang anak sa ospital. August 9 na-admit sa ospital sa Lipa, Batangas, ang 4 na taong gulang niyang anak para operahan sa bituka. Makalipas ang 4 na araw, makakalabas na sana sila, pero ang bill sa ospital umabot na sa halos 500,000 piso. Ang problema po ay yung professional po ng doktor kasi 4 po yung espesyalista na nag-attend po ng operation niya, lumaki po. Tapos na discount sa disability niya, natirhan po kami ng 192,000 pesos. Labas sa guarantee letter na binibigay ng mga ahensya ng gobyerno, ang professional fee ng mga doktor at room charge. Kwento ni Christine, nagawan niya ng paraan na makapangutang ng 70,000 sa isang kakilala. Pero nawala rin lahat ng ito matapos siyang ma-scam ng isang nagpanggap na tauhan ng ospital. Kaya ngayon, umabot na sa puntong umaakyat na si Christine ng mga bus at jeep para humingi ng tulong. Nung time na po nung hindi ko na nga po siya mailabas sa ospital, mga August 15, nag-aakyat po ko niyan. Tapos didala-dala po akong placard. Ang nililimos po at nagmamakaawa na makalikom po ng pera para mailabas ko po yung anak ko. Pero ayon kay DSWD ASIC Irene Dumlao, hindi hinihikayat ng ahensya ang ganitong gawain. Dagdag pa ni ASIC Irene, ang panilimos sa mga kalsada, establishmento at sa mga pampublikong sasakyan ay ipinagbabawal sa ilalim ng Anti-Mendicancy Law. Nakasaad dito na ang pagbibigay ng limos ay hindi isang paraan ng pagtulong. Nakakadagdag daw kasi ito sa kaso ng mga aksidente at kriminalidad, lalo na sa mga bata. Ang mahuhuli pwedeng pagmultahin ng hindi tataas sa 1,000 piso at pagkakakulong na hindi lalagpas sa 4 na taon. Pero para kay Christine, nagawa niya lang ito dahil isa siyang ina na handang gawin ang lahat para sa mga anak. Lalo na at 2 pa sa kanyang anak ay mga PWD din. Yung 8 years old, meron po siyang intellectual disability po. Bali, yung age niya po na 8 years old, pang 2 years old lang po. Yung baby ko naman po na 1 year old, meron pong sakit na acute malnutrition, saka yung sa gastro, saka meron din po siyang sa puso. Nitong September 14, pumayag ang ospital na gawin nilang 35,000 pesos ang kanilang babayaran. Pinayagan na rin silang lumabas, pero may pinirmahan silang kasunduan. Ako po ay nananawagan po sa inyong lahat, sa mga nakakanood, para po sa makalikom po ng pambayad po namin sa hospital doon po sa Batangas, dahil po binigyan lang po kami ng hanggang September 30 po para mabayaran po namin yung professional fees po sa doktor. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Hola mga kapatid, parang Year of the Powerhouse casting ang mga nagaganap, ano? Dahil eto pa po ang isang inaabangan, ang upcoming horror film na Uninvited. At syempre, bakit nga siya talagang powerhouse? Bibida lang naman dito sina Vilma Santos bilang si Lilia at Eva. Aabangan din sa kanilang pagganap si The First Family star Aga Mulak, Nadine Lustre, at Tirso Cruz III. Oh my gosh! Wait, hindi pa ako tapos dyan dahil makakasama rin po sa pelikula Maylene Dizon, Elijah Canlas, Ketchup Eusebio at Lotlot de Leon. Ito ay sa direksyon po ni Dan Villegas at ipoproduce to ni na Antoinette Hadaune, Irene Villamor at Mentor Productions na gumawa po ng horror film Last MMFF na Malyari.
Grabe, no? Aabangan naman din sa Kapatid Network ang Julius Babaw Unplugged. Ito naman, TV naman tayo. Harap-harapang ikakwento ng mga sikat na personalidad kay veteran 1PH host Julius Babaw ang kanilang naging buhay sa likod ng kamera. Mapapanood ang Julius Babaw Unplugged sa TV5 starting September 22. This Sunday na po yan at 4 p.m. Eto naman, successful ang meet and greet ng cast ng Ang Himala ni Nino sa isang school sa Caloocan. Ang promise nga ng batang Nino na si Zion Cruz, maraming lessons sa makukuha sa TV5 teleserye na ito. Para po bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Orsho. Kulitan to the max ang mga chikiting at sina teacher kasama ang cast ng bagong kapatid serye na Ang Himala ni Nino. Buong puwersa ang TV5 team sa Back to School Grand Activity Day sa Camarin Elementary School sa Caloocan City. Bukod sa masayang meet and greet with the cast, para sa Ang Himala ni Nino, baon ng mga estudyante ang fun at learning experiences. May pabonus pang papremyo na kanilang inuwi. Ang bagong serye ay prequel ng naunang hit kapatid series na Niña Niño na pinagbidahan ni Maha Salvador at Noel Cumia Jr. Bida naman this time si Nino na kapatid ni Niña. Kikilalanin ang mga taong magiging gabay sa paghubog ng kanyang pagkatao at masasaksihan ang unang himala na magbabago sa kanyang buhay. Si Zion Cruz, ang cute at bibong child star na gaganap bilang batang Nino, marami raw natutunan sa kanyang pagganap. Kung paano mga respeto po, tapos kung paano gumalang sa mga nakakatanda. Present din si Kay Brosas na gaganap bilang pangalawang nanay ni Nino. Ito ang official comeback niya on screen after 2 years at ang biggest role na gagampanan niya sa isang teleserye. Iba naman, te. Kahit sa katumingin, pare-pareho ang plot. I mean, kundi action and everything, or adaptation, or minsan puro mga mag-asawa, love story. Ngayon naman balik tayo sa may tungkol sa family values and everything on it. Si Carmi Martin gaganap naman bilang Ma'am Chona, ang mayamang negosyante na gustong angkinin ang bukang liwayway. Ako po yung pampagulo, ako yung kontrabida doon sa bukang liwayway. Pero meron naman ding backstory at alam ko in the end na magiging mabuti rin ako kay Nino. Present din sina Kitch Minimoto bilang Kuya Biboy, Paulo Angeles bilang si Teacher Noli, Don Chang as Ate Budang, Jay Gonzaga as Kuya Badong, Quinay Mercado as Ate Kakay, at ang dalawang child stars na sina Kenneth Mendoza bilang Butchoy at Achilles Ador bilang Joko. Ang kwelang samahan ng mga bibong child stars at mga dekalibreng artista ang makakasama tuwing umaga sa TV5. Meron po bang ganun? Mahal ako pero aalis siya. Mapapanood ang Ang Himala ni Nino sa September 30, 11:15 a.m. bago ang Itbulaga. Mobile journalist Francis Orsho po, hatid ang muka ng balita. Na po si Alexa ilakad sa Tita Role para sa upcoming family drama na Mujige. Makatotohanan na raw kasi ang kanyang pagganap dahil pang true to life na rin ang kanyang pagka-auntie. Narito po ang report ni Von Belenario. Wala ngayong responsibilidad na natin yung pamangkin mo. Handa na si Alexa ilakad in her ultimate tita realness para sa Mujige. Anyang Mujige. Gaganap sa heartwarming family drama movie ang aktres bilang tiyahin na naging guardian ng kanyang naulilang pamangkin. Relate daw ang aktres sa kanyang role dahil na-a-apply ni Alexa ang pagiging tita in real life sa co-star niyang si Ryrie Sofia. Makulit din. Minsan may nakikinig din. Pero ako nakikita ko din yung sarili ko kay Ryrie kasi ang matured niya for her age. As in, you wouldn't believe the conversations we have. As in, parang na kami nag-heart-to-heart minsan. Nakakatuwa siya kasi very vocal siya about how she feels. Hands-on sa paggabay si Alexa kay Ryrie sa set. Nakikita kasi ng aktres ang sarili sa bagets dahil nagsimula rin siya noon bilang child star. Ang sipag niya. Masipag siya na bata and hindi naman sa pagbubuhat po ng bangko, pero ganun din ako nung bata. Very determined, may pangarap
na hanggang ngayon naman may pangarap na pinaglalaban. Mabait po. Anyong po. Tema ng pelikula ang usapin sa choice ng ilang Gen Z at millennials tungkol sa pagkakaroon ng anak. Bagay na naiintindihan ni Alexa. Sila ba ni KD Estrada? Napag-uusapan na rin ito? No, not at all. Pero pareho naman kami po ng mindset. Sabi namin, if we're both financially stable and if sabi niya if he's capable of taking care of me and family, kasi what I like about KD naman, he really wants to treat me like a princess. Samantala, bilang isa sa mga host ng PBB Gen 11, nakiusap si Alexa na itigil na ang bashing at negative campaigning laban sa mga housemate. Trending topic kasi online ang bardagulan ng fans para ipagtanggol ang kanilang mga paborito na nauuwi na sa personal na atake sa mga housemate. Patuloy lang nilang mahalin yung mga housemates na sinusuportahan nila na sana mas mag-focus na lang sila on giving the love to their chosen housemates. Napapanood ang PBB Gen 11 gabi-gabi sa TV5. Ang Mujige naman ay mapapanood na this October exclusively sa SM Cinema. Nagbabalita, Von Belinario para sa 1PH. Yan ang latest sa showbiz. Happy Friday! See you later sa Totoo Lang. Balik sa'yo, Jovi. Thank you, MJ. At yan po mga banderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po, si Jovi Francisco. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.